Eto muna tayo. Sasagutin ko, hindi. At Wait lang po. Senator Chis, Senate President Chis Escudero. O yan, mga bossing. Nenita, Umali, Journey Vlog OFW, Gino Mix Vlogs, Lori Tino. Ayan. Okay, so ganito na nga po mga kababayan. Yung mga nakaraang nangyari doon sa loob ng Senado, mga bossing, yung pagpapatalsik po, no? Kay Senate President, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri, mga bossing, ang dami pong umiikot na balita kung ano daw yung dahilan ng pagpapatalsik. Nandiyan yung dahil pinayagan at hinayaan at humaba etong PIDEA Leaks kuno, no? Nitong si Bato de la Rosa. Isa yan sa iniisip. At ang mainit na mainit po ngayon, mga bossing, yung paa, no? Yung injured na paa ni Senator Bong Revilla. Ariel Sambot, shout out. O yan, sabi ni Biktima, Biktima. O yan, shout out sa iyo. Mga kababayan, panoorin po natin kung ano po, no? Yung sinasabi nila dito sa Senado, kung yun nga ba talagang paa ni Senator Bong Revilla ang dahilan ng pagtalsik o pagsipa. Sipa, no? Hindi nga makasipa. Pilay nga, no? May sakit ng mayroong kaka-opera lang ng Achilles niya, mga bossing. O, ito, ituloy na natin, ha? sasagutin ko, hindi. At wala kaming planong gawin at mangyari yon. Hindi magiging rubber stamp o sunod-sunuran ang Senado. Iyan ang pangako ng bagong Senate President na si Senator Francis Chis Escudero sa Mga kababayan, yan pong sinasabi kasi na yan, o yung pagsagot ni Senator Chis, tingin ko yan, ano po yan, tungkol po doon sa nakitang mga picture, yung ipinost po, no? Hindi naman po itinatago sa taong bayan, yung ipinost, nasama-sama po silang dinner ba yun o lunch, mga kababayan? Nandoon po si Robin Padilla, nandoon si Senator Jinggoy Estrada, nandoon, madami po, no? Kasama, sabi nga nung mga DDS, bakit nandiyan si Lam? Bakit nandiyan si First Lady? Inihalal ba ng taong bayan? Taong bayan yan? Sa Malacanang po yata ginanap eh. Ano po? Ano yung palalabasin mo na? First Lady, alis ka muna dito sa loob ng Malacanang. No, magpipicture muna kami o may hapunan lang kami. Sa loob po yata. At kasama din po yung mga misis, mga kababayan. So yung mga DDS, nako, iniisip nila, sabi, maging susunod-sunuran na to sa sa Pangulo. Kasi ayan, nagiging close na sila. Muse 14, JB. Sabi po, Tony Salinas, watching from Barcelona, Spain. Gemma Garais. Tuloy. ilalim ng kanyang pamumuno. Pagtitiyak ni Senator Escudero, kanyang pananatilihin ang demokrasya sa Senado bilang isang institusyon. Ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin. Hindi laban sa administrasyon. Sandali lang. Paano yung Paano yung yun? Yung PDP. 'Di ba? Sabi nga ni Binoy, 4 sila. Kami po dito sa Senado, 4 po kasi kami sa PDP eh. Si Binoy, si Tolentino, si Bato, sino pa yung isa? Malilimutin ako pag nasa vlog na lalo na pag pangalan eh. Tsaka si Bungo, no? Sila kapag nagdesisyon po, isang buo. Kaya nga daw po naiiyak itong si Bato de la Rosa, mga kababayan, dahil kumbaga napaboto ng hindi oras eh. Baka talagang talagang gawain ng Mang Dashu, di ba? Tuloy natin ha. Hindi Importante din po yung talagang meron kang yung talagang meron kang sariling desisyon, hindi yung wala akong magawa eh. Ito desisyon ng 3 Ito na din desisyon ko. laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. Ang tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay. Para mapag-abot ang magkaiba tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Una nang sinabi ni Senator Escudero na wala umano Napakalinaw talagang magsalita ni Senator Chis Escudero, Talagang maiintindihan mo mga kababayan. So, ramdam din po natin dito sa mga sinasabi ni Senator Chis Escudero, mga kababayan, na hangad din sa Senado ang unity.
mga bossing, ang pagkakaisa. Bantay tayo sa mga galawan. Diyan ngayon sa Senado, sabi ni Ma'am Gemma Garais. Oh. Yon. Totoo yan, hindi na PDP si Tolentino. Jumamp na. Jumamp na. Tumalon na sa Partido Federal ng Pilipinas. Pero natatakot pa din po kasi ang taong bayan eh. Baka daw po pagkatapos nilang iboto, pabalik na doon. O, di ba? Kumbaga, madaming ganyang mga senador ngayon, madaming mga ganyang politiko po ngayon, mga kababayan. Pag ramdam nila na yung PDP walang laban, tatalon sila. Maaapektuhan sila. Pag naramdaman nila na naramdaman ng taong bayan na kung sino-sino lang yung mga kinukuha ng PDP laban, wala na palang laban, no? Kagaya ni Ipe, siyempre, mababahiran sila ng, naku, yung mga kandidato pala ng PDP, dinadaan lang sa popularidad eh. No? Nandiyan na din po si Ma'am Jocelyn Herrera. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. Ma'am Lynn Hirakawa. Yo Eugene. Shout out sa inyo. Nung kinalaman ang palasyo at kamara sa palit-liderato sa Senado. Samantala, ikinagulat naman ni Senator Nancy Binay nang malaman ng umano'y naging mitsa sa pagpapatalsik kay Senator Juan Miguel Big Zubiri bilang Senate President. Yan, isang grupo kasi sila mga kababayan. Si Miguel Zubiri, Nancy Binay, etc. Tuloy. Ito'y matapos sabihin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang panayam na matagal na umanong may plano si Senator Jinggoy Estrada na patalsikin si Senator Zubiri bago pa man pumutok ang PIDEA leaks. Nabuhay lang umano ang planong kudeta nang magalit ang mga artistang senador o tinaguri ang Nako, baka talagang sa PIDEA leaks yan, no? Iniiwas mo lang, kunyari matagal na, pero baka dahil sa PIDEA leaks yan kasi talagang nagwala po ang taong bayan. Ano po? Sabi, Bato, ano ba ginagawa mo dyan? Bakit mo sinasayang ang pera ng bayan? At may pang-5, mukhang ramdam natin na may pang-6 pa, mga bossing. Explain ko po sa inyo kung bakit nararamdaman natin na may pang-6 na binabalak itong si Bato doon sa PIDEA leak ko, no? Biruin mo, no? Ang humaba yung session dyan nang dahil lang sa Xerox copy, nang dahil lang sa dokumentong gawa-gawa lang po, mga kababayan. artista block matapos umanong hindi payagan ni nooy Senate President Zubiri si Senator Ramon Bong Revilla na dumalo sa sesyon online dahil sa kanyang foot injury. Tinawag itong medyo weird ng senadora dahil sa dinami-rami umanong conspiracy theories kaugnay ng balasahan sa Senado, isang paalang-palaan niya ang dahilan ng pagsipa kay Senator Zubiri mula sa Isang paa ka lang, sipa ka na, talsik ka na. Ayan. Ako naniniwala po ako, mga kababayan. Talagang siguro ito pumatong na ng pumatong din po, mga bossing. No? Siguro po pumatong na ng pumatong lahat ng dahilan, mga kababayan. Nag-ipon-ipon na po, mga kababayan. Tapos talagang siguro sabi ng mga senador, tuldukan na natin ito. Tuldukan na natin 'to, umpisahan na talaga natin. Dahil dito kay Bato, mga kababayan. Ako naniniwala po ako, yan yung pinaka exclamation point. Kaya po nagdesisyon na sila. No, kaya po talagang pinangunahan na po ni Senate President ngayon, Chis Escudero. Tuldukan na natin ito, wala nang kakwenta-kwenta eh. Sayang na ang pera ng taong bayan eh. Pirmahan na. Sabi ni Ronaldo Marcos, pirmahan na. Sabi ni John Miranda, pirmahan na. At nandiyan din si Senador Ryan Paler. Pirmahan na. Pumirma na din po si Ryan Paler. Tsaka si May. Tapos, si Bac. Di ba? Tama. Sabi ni Bench Besina, kasalanan din ni Zubiri. Mga bossing, biruin mo ba naman? Hayaan mo, pagbigyan mo yun. Na talagang pinaulit-ulit ni Chis Escudero po, mga bossing, doon sa sa Senado habang hinihiring ito. Hindi na nga dapat tayo umabot doon eh. At nakasegunda po diyan
ang karamihan ng senador, mga kababayan. Kaya naman po etong si Ray Balmores at si Janine Ariola nagagalit po kay Bato din. Di po ba? Kaban ng bayan yan eh, tapos walang katorya-torya. Di ba? Boss, ano na po nangyari kay Picoy? Sabi ni Niana, Janelle, talagang papahanap po natin yan, mga kababayan. Di ko pa alam eh, pero papahanap po natin. Magtatanong tayo doon sa mga kasamahan nating mga vlogger din po, ano? Baka mamaya yung iba dyan nasa Senate. Pero etong kay Morales ang meron tayong update, mga boss. Senate presidency. At kung totoo ito, hirit ni Senator Binay, masasabing best foot forward ang ginawa ng mga senador sa pagpapaalis kay Senator Zubiri sa pwesto. Nanindigan si Senator Binay na kasama sa mga pumanig kay Senator Zubiri na magiging mapanuri ang kanilang grupo na tinaguri ang Solid 7. Sagot naman ni Senator Revilla, mag-move forward na lang. Anya, maaaring isang... Pwedeng isa sa naging trigger, pero bago yan, marami ng problema. Tapos talagang nandoon sa bandang dulo, itong kay Bato de la Rosa. Kaya na paabutin talaga ni Bato de la Rosa na pumang-anim itong kanilang Pidea-Lik kuno? Wala na eh. Taong bayan niya hindi na naniniwala eh. Kita na po eh. Di ba? Ay, alam nyo mga kababayan, kaya yung iba po, natatakot pumunta sa Senado, natatakot sa mga pagpapatawag ng Kongreso kasi nga, talagang may mabubuko at may mabubuko. Kagaya na lang po nito, mga bossing, baliktad po ang nabuko doon sa Pidea-Lik kuno nila. No? Ang nabuko, mahina pala ang bao ng ulo ni Senator Bato de la Rosa. Di ba, Ma'am Chris Rose? Umagri ka sa akin. Gloria Ragua, shout out sa iyo, watching from Hong Kong. Nabuko na meron pala tayong mahinang senador, mga kababayan. Tingnan nyo na lang po kung ikukumpara mo talaga. Di ba? Yung hearing ni kakamping Senadora Risa Ontiveros, mga bossing. Ay, masasabi mo talagang kung isang linggo yung pagitan doon sa unang hearing, biruin mo, sobra-sobra yung nakalap na impormasyon. Sobra-sobra yung dokumento na nakuha ni Senator Risa Ontiveros. Samantalang kay Bato, kala mo nangangapa eh. Kala mo bigla na lang nagpatawag doon sa mga doon sa grupo nila eh, no? Oy, meeting tayo mamaya. Meeting. Saan? Doon sa session hall. Punta kayo. May pag-uusapan tayo. Ano ba pag-uusapan? Yung tipo bang sali-saliwa, mga bossing, hindi alam kung paano tapusin. Or, talagang ayaw lang tapusin dahil may gustong ipatawag talaga. May gustong ipahiya sa Senado, mga kababayan. Sabi ni Ginger Cat, Picoy lang sa kalam, kinakain lang ni Picoy ang Senado nang dahil sa pagpatol niyang Pidea-Lik na yan, which is peke na prank sila ni Picoy. Totoo. Rivers, good evening sa'yo. Linda Jose Gansere, shout out sa'yo. Walang binatbat ang PDP laban ni Bato. Wala na pong laban. Shout out, Joseph Ramos. Aba,